Mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapamuso. Alert level 1 na sa lalawigan ng Rizal. At maraming paaralan na ang pinayagang magbukas para sa limited face-to-face classes at inaasahan sundin ang minimum health protocol at social distancing. Subalit, kahit na mas mataas pa ang alert level noon, ang mga sections ng ating mga kapamuso sa iba't ibang lugar ay hindi nagpatinag sa pagsamba. Tama ka dyan, Sir Solly. Pero hindi lang sa pagsamba, hindi papatinag ang mga kapamuso dahil manunugod pa tayo ng bahay. Merong mag-celebrate na kanilang wedding anniversary at birthday. Sino sila? Let's watch this! Di ba, Risa? Sa April 29, Friday, wedding anniversary ni Kuya Chris at CJ Takadena. Happy wedding anniversary! Sa April 30 naman, Saturday, birthday naman ni Dandy Montisa, ang kapatid ni Danica Montisa. Happy birthday! Atin po silang ipanalangin. Bye-bye! Bye-bye na kayo, baba! Bye-bye! At dahil lahat kayo ay gusto magpasalamat sa ginawa ng Lord sa inyong mga ministry, bubunot na lang ako mula sa ating mahiwagang index card ng grupo na magpapasalamat ngayong araw. At ang mapalad na nabunot ng ating index card ay ang grupo ng PCM na binubuo ni Pastor Joe, Pastor Ronald, Johanna, Diana, and Tinay. Pakinggan natin ang kanilang mga pasasalamat. Biyayang buhay po mga kapamuso. Kami po ang Pastoral Care Ministry at kami na po yung huling ministry na magbabahagi ng pasasalamat sa Panginoon in behalf po ng ating church. Kulang po yung mga susunod na minuto para isa-isahin ang kabutihan ni Lord sa ating church, pero allow us po sana to share some of these. Una, nagpapasalamat po tayo sa ating mabuting Diyos Ama na hindi po tayo pinabayaan sa nagdaang 2 taon ng pandemic. Kapasalamat po tayo sa pagpapatatag po ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga pamilya na talaga pong nasubok dito pong nagdaang mga panahon. Nagpapasalamat po tayo sa Holy Spirit na nagmi-minister pa rin sa bawat isa po sa atin, kaya kahit hiwa-hiwalay po tayo, ay iisa pa rin po ang ating puso ng pagsamba. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon para sa bawat church leader natin, bawat church worker natin na hindi po nanlamig o tumalikod sa kanilang tawag para paglingkuran po ang Diyos at tayo. Napakalaking blessing po na kahit pandemic, may mga active pa rin po tayong tagapaglingkod ng Panginoon sa ating church. Nagpapasalamat din po tayo kay Lord sa mga careflux po natin na nag-MC sa ating worship services, sa mga families na nag-share na po ng kanilang Thanksgiving testimonies. Ganon din po, praise God, sa mga kapamuso po na nagpapatuloy sa kanilang daily personal devotion. Last year po, praise God, kasi may 72 kapamusos po tayo na may consistent quiet time. At ngayong taon po, meron po tayo at least 62 kapamusos and guests na may consistent pong pananalangin at pagbabasa ng Bible everyday simula January hanggang March. Maraming salamat po talaga sa Panginoon. Narito po ang ilan ko pa pong mga kasama sa PCM para mag-share po ng ilan pa pong mga church praise items. Purihin ang Panginoon. Blessed day mga kapamuso. Una ako nagpapasalamat sa ating samba na nakakasama natin every Sunday. Lahat ng mga departments na naka-assign, nakakasama natin dyan. Salamat sa Lord sa presence ninyo dahil masarap po sumamba na dito sa church na kasama ang kapatiran. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa ating weekly prayer meeting online. Salamat sa Lord sa mga kapamuso na laging nanonood ng ating devotional at nakikiisa sa ating prayer. Salamat sa Lord sa pagbibigay ng karunungan para kung ano yung itatopic, kung ano yung ituturo, kahit na tayo po ay hindi naman po ganong katalino. Salamat sa Lord sa karunungan na kanyang ibinibigay. Salamat sa Lord sa internet connection para makapag-aral.
kung ano yung tama, at kung may mga question ay tanong lang kay Pastor. Salamat sa Lord sa editing skill na nagagamit sa audio and sa video din, basic, para yung ipapasa ko kay Cherry Joy is final na yon. Salamat kay Cherry Joy na nag-edit. And then hopefully this year madagdagan pa yung ating ministry sa video. Ang pinagpipray ko, magkaroon naman tayo ng salvation testimony ng mga kapamuso. So hopefully this year kailangan lang ng kulang lang ng gamit. Kaya salamat sa Lord, and I pray na nabibless kayo sa ating ministry sa church. So yun lang po. God bless us. Hello po mga kapamuso, magandang araw po. Ako po in behalf of PCM ay nagpapasalamat una sa enabling at kalakasan po na binibigay po ng Panginoon, lalo na po sa mga pagkakataon na kailangan po namin magpuyat para sa mga gawain. Pangalawa, nagpapasalamat po ako sa mga na-accomplish po mga tasks at sa dinedevelop pong time management ng Lord. Then, pangatlo, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga kapamuso po, na walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain at mga programa tulad po ng Weekly Thanksgiving sa Facebook, mga prayer intercessions po, at iba pa pong mga nagdaang activities po natin. Apat po, salamat po ako sa sa time management po para po sa monitoring po, consolidation ng mga reports po ng office para po sa mga gawain. Nagpapasalamat po ako sa buhay ng aking mga kasama sa PCM dahil natututo po ako sa kanila. Hindi lang po sa clerical works kundi po pati spiritual. Yun lamang po. Praise God! Magandang araw po mga kapamuso. On behalf po ng Pastoral Care Ministry, nagpapasalamat po tayo kay Lord sa pagpapatuloy po ng ating mga shows online at samba po every week dito sa ating church building. As per record po, nagpapasalamat po tayo kay Lord dahil meron po tayong 147 average attendance po nitong March. Praise God! And praise God din po sa naaabot ng ating mga shows online na mga kapamilya po ng ating mga kapamuso. Praise the Lord! Pangalawa po, nagpapasalamat po tayo kay Lord sa mga care flock sessions and ongoing Bible studies po ng ating mga age level departments. Simula po sa mga bata, meron po tayong Kids Ignite every Saturday. Gayun din po sa youth department, meron po silang youth online service every Saturdays. And ongoing po ang kanilang K3 Bible study, ang kanila pong campus ministry, at nagpapatuloy ng mga care flock sessions po. Sa young adult department naman po, meron po silang prayer fellowship monthly, and monthly rin pong nagpapatuloy ang kanilang married couples Bible studies. Gayun din po sa WAM, nagpapasalamat po tayo dahil katatapos lang po ng kanilang Bible School online. Praise the Lord! And nagpapatuloy pa rin po ang kanilang kanya-kanyang care flock sessions. Gayun din po sa ating DAD at ating 60 plus na may mga ongoing care flock sessions din po. So praise the Lord, at praise the Lord kung paano po kumikilos ang Lord sa ating kalagitnaan. Praise God! Magandang araw po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon as part po ng PCM bilang Assistant Secretary po ni Ate Diana. Papasalamat po ako sa mga na-accomplish po na tasks, specifically po sa mga monitorings, sa mga activities po ng ating church, sa mga recordings, encodings, consolidation, and even yung mga reportings din po nito. Salamat po sa Panginoon sa time management po na ibinibigay po ni Lord sa akin personally. And praise God din po sa ministry po ni Ate Diana and ni Ate Jehan na masipag po na mag-remind ng mga tasks na dapat i-accomplish from time to time. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga gamit po rito sa ating office na nagagamit po kapag kailangan po ng mga printouts, ganyan, mga papers, mga inks, yung ating pong printers, photocopying machine, in good condition po sila. Kaya salamat po sa Panginoon doon. And syempre po, salamat po sa Panginoon dahil natututo rin po ako mag-time management dahil po part po ako ng ministry na ito. Kaya salamat po kay Lord sa mga nagagawa for Him behind the scene. Ayun lang po. Praise God!
Tinatawag po kayong lahat mga kapamuso upang ating i-discuss ang mahalagang bagay tungkol sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Imbitahan natin ang ating representative mula sa Board of Deacons na si Almond Nangalo. Magandang araw mga kapamuso. Tayo po ay dumako naman po sa ating pagbibigay. Ngayon po ay may bago tayong lesson. Ang title po ng ating lesson ay Financial Fruit of the Spirit. Okay po, so ito po ay bagong lesson po natin at sa mga susunod na mga linggo, ito po ay pag-aaralan po natin at ito po ay pagbubulay-bulayin po natin kada isa. So simula po tayo. So, ang sabi po ng mayakda, ang sabi sa kanya ng kanyang mentor ay ang kalidad daw po ng buhay ng isang Kristiyano ay hindi nasusukat sa kanyang edukasyon, sa kanyang pagbibigay, o kaya naman po sa talento o sa kaalaman niya sa Biblia. Ito raw po ay nasusukat doon sa kalidad ng kanyang bunga sa pagiging Kristiyano or bunga sa kanyang buhay. Ang sabi po sa Matthew chapter 7 verse 16 to 17, "You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit." So ang ibig sabihin lamang po nito, kung maganda po ang kalidad ng buhay ng isang Kristiyano, maganda rin po ang bunga. At kung hindi naman po ganon kaganda ang kalidad ng kanyang buhay, hindi rin po ganon kaganda ang bunga ng kanyang buhay. Sabi rin po sa Galatians chapter 5 verse 2, nagbigay po dito ng example si Paul ng mga bunga ng bunga ng Espiritu, or ito yung tinatawag po natin na fruit of the Spirit. So siya po yung binigay niya. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22, "The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control." So may binigay po na siyam si Paul na mga fruit ng Spirit. At ito po ay nagbigay din po ang akda ng mga may ikling paliwanag or kung paano natin ito pwedeng magamit sa ating pagbibigay. Okay, unahin po natin yung love. Ang love po ay yung paggamit ng kayamanan para sa makabuluhang relasyon. Okay po, sunod naman po ang joy. Pagpapasalamat sa Panginoon dahil alam niya ang ating pangangailangan. Okay, yung peace naman po, pagiging kontento kung ano man ang meron tayo or kung ano man po yung sitwasyon na meron po tayo. Okay po, sa patience naman po, pag-iisip ng mabuti bago bumili at pag-iipon para sa ating kinabukasan. Okay? Sa kindness, pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng ating finances. Sa goodness naman po, ang sabi po ng mayakda, pagiging tapat sa lahat ng transaksyon sa pera. Okay po. Faithfulness, paggamit ng yaman para sa pagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Gentleness, pagiging mapagkumbaba at hindi mayabang. At lastly po, self-control, disiplinado sa paggastos, pag-iipon at pagbibigay. So, itong siyam na po na ito, hihimay-himayin po natin ito sa mga susunod na linggo at ipapaliwanag po natin kung paano po natin i-relate yung fruit of the Spirit na po nito sa ating finances or sa ating pagbibigay. So, maraming salamat po sa pakikinig at maligayang pagbibigay po. Blessed day mga kapamuso, sa pagpapatuloy po ng ating Kapamuso Annual Awards, kilalanin po natin ang mga kapamuso na sumuporta at nakiisa sa ating weekly Thanksgiving sa Facebook. Sila po ang mga kapamuso natin na nag-share at nag-comment na kanilang mga pasasalamat sa Panginoon sa loob ng isang taon. Hinati po natin ito sa dalawang kategorya. Una, mga kapamuso na may pinakamaraming number of praise items. At pangalawa,
mga kapamuso na may pinakamaraming number of weeks na nag-comment. Kilalanin po natin ang top 10 kapamuso with most number of praise items. Top 10 with 39 praise items, Sister Michelle Bolesa. Top 9 with 41 praise items, Sister Amy Bayobo. Top 8 with 46 praise items, Brother Manuel Rosaldo III. Top 7 with 47 praise items, Sister Jonah Esparcia. Top 6 with 49 praise items, Sister Emma Torres. Top 5 with 50 praise items, Sister Nina Narisma. Top 4 with 62 praise items, Sister Alain Nicolas. Top 3 with 74 praise items, Sister Fatima Cadasio. Top 2 with 77 praise items, Sister Rolinda Rosaldo. At with 140 praise items, top 1, Sister Cristina Villamayor. Praise God! Para naman po sa pangalawang kategory natin na may pinakamaraming number of weeks na nakapag-comment na kanilang pasasalamat sa Panginoon, kilalanin po natin sina 10th place, Brother Jomerson Cober with 30 number of weeks. Tay naman po sa 9th place sina Brother Manuel Rosaldo III at Sister Cecil Baldelion with 31 number of weeks. Sina Sister Maris de la Cruz, Sister Nina Narisma at Sister Christy Rosimo with 32 number of weeks ang nasa 8th place. 7th place with 33 number of weeks, Sister Jonah Esparcia. Tayo po muli para po sa ika-6 na pwesto, sina Brother Ray Bonsa at Sister Emily Marcelino with 35 number of weeks. Top 5 with 36 number of weeks ay si Sister Amy Bayobo. 4th place with 37 number of weeks, Sister Rolinda Rosaldo. Nasa ikatlong pwesto naman po si Sister Cristina Villamayor with 43 number of weeks. Si Sister Emma Torres po with 48 number of weeks ang pang top 2. At para po sa top 1, si Sister Alain Nicolas with 51 number of weeks. Praise God! Siyempre po, bigyan po natin ng special na pagkilala ang ating kapamuso na patuloy po nagsusulat at nagpapadala ng kanyang Psalm 100 verse 4. Ito po, ang kapamusong ito ay si Sister Lourdes Ancheta. Thank you po, Nanay Lourdes. Congratulations po! Praise God po ulit sa ating mga kapamuso na nakaisa sa suporta sa weekly Thanksgiving sa Facebook. Nawa ay patuloy po natin suportahan ng mga gawain ng ating church. Praise God! Para naman sa karagdagang announcements, ating pakinggan si Johanna de Terra Tacatena, Assistant to the Pastor. Praise the Lord po sa ating Care Flock number 6 sa pag-MC po nila sa ating gawain ngayong araw. Narito naman po ang mga assigned manguna sa ating worship services sa buong buwan po ng Mayo. Mag-MC po sa atin ay ang Care Flocks 7 to 9 ng Young Adults Plus Department at ng Care Flocks 10 at 11 ng Wives and Mothers Department. Samantala po sa ating Thanksgiving testimonies, tapos na po mag-share ng kanilang papuri sa Panginoon ng ating mga church ministries. Kaya syempre, balik na po tayo sa ating mga kapamuso families. Kaya nga po ngayong May, ang magbabahagi po ng kanilang Thanksgiving testimonies to the Lord ay ang mga sumusunod na pamilya. Ancheta Cabico, Alquino, Amar, Bayobo, Blanca, and Mondihar families. Samantalang magbabahagi naman po na offering challenges next month ay ang ating mga H-level department representatives. Samantalang next Sunday, dahil first Sunday of the month na, bilis ng panahon, kayo uling mga kabataan ang ini-encourage na dumalo sa inyong face-to-face worship service and care flock session na inakalakyan ng umaga sa Sunday.
Samantala, sa Sunday din po ang ating pong Wives and Mothers Department ay magkakaroon po ng Mother's Day Tribute and Water Baptism. Ito po ay treat at tribute sa ating mga kapamusong nanay na aktibo at regular pong nakikibahagi sa ating mga WAM activities. Open din po ito para sa mga nanay natin na hindi pa po water baptize. Yan po ay sa Sunday, 8 o'clock po na umaga hanggang 5 o'clock po ng hapon. Gaganapin po sa Hardin ng Bukid sa Bloomingdale, Angono. Yung iba pong detalye ay pakiabangan na lang po sa ating pong WAM Facebook page at group chat. Mula naman po sa ating Young Adults Plus Department, tayo pong mga YA ay invited na dumalo po una sa isang virtual fellowship sa darating pong Sabado, April 30, 4 o'clock po ng hapon via Google Meet. At ganoon din po sa isang munting seminar on mental health na gaganapin naman po sa May 8 after po ng YA Samba. Yun lang mga kapamuso, magpapatuloy po ang ating mga gawain this week. At sa pagpapatuloy po ng ating worship service today, narito po si Pastor Joe para sa ating preaching of God's Word. Mabiyayang buhay po!